Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Rumpino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang matapos si Huyan, gumalaw muli ang kanyang kamay. Ang buong Golden Energy Shield ay biglang naging hindi mabilang na mga bagay tulad ng tortoise shells, na mahigpit na nakakonekta. Sa kabila ng hangganan, sumimangot si Aaron. Pagkatapos, ang paglipat ng enerhiya ng kamay, isang gintong enerhiya na direkta mula sa kamay, diretsyong tumama sa buong pagbabawal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga lakas na iyon ay hindi nagpang-inag sa buong hangganan tulad ng dati. Sa halip, bigla silang nawala sa mga gininto ang balat ng pagong at naging wala. Kakaiba, biglang dumaloy ang buong golden turtle shell. Bago ito maaninag ng Aaron, isang malakas na gininto ang liwanag ang biglang bumaril mula rito, at pagkatapos ay mabilis na itinali ang Aaron na parang isang piraso ng sutla. Gustong makalaya ng Aaron, ngunit ang mga beam na ito ay parang plaster ng balat ng baka. Hindi sila makakawala sa lahat. Kahit na lumayo sila dito, magkakaroon ng bagong enerhiya upang ayusin ito. Hindi, ang taong ito ay hinawakan ang sistema ng depensa ng ipinagbabawal na hanay. Ang sistema ng depensa ay ganap na gumagamit ng kanyang sariling lakas upang pigilan siya, kaya mahirap para sa kanya na makalaya kahit gaano pa siya kahirap, dahil ito ay ang kanyang sariling espiritual na enerhiya. Kahit na kung susubukan niya ulit, pantay lang. Sa main hall, masama ang pakiramdam ng tatlong yungdon. Nang makita ito, si Ye Gotcheng ay nasiyahan sa isang ngiti, akala ko siya ay may maraming mga kasanayan. Siya pala ay isang tanga. Nakakatuwang makulong sa isang kakon. Anong masaya ang darating pa? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Huyan. Tapos, binasa ko ulit yung token. Ang buong lakas ng depensa ay nagbigay ng dagandong, at pagkatapos ay ang mga gintong balat ng pagong ay biglang naging mga gintong espada. Mayroong 10,000 espada, direktang nakatutok sa Aaron na nakulong. Hindi mo ba naisip na napaka-interesante na hayaan ang lalaking iyon na makipaglaban muna? Nakangiting sabi ni Ye Gotcheng. Tumanggo si Huyan, ang pagbabawal sa nihilism ay ang sinaunang hanay na nilikha ng ating mga ninuno. Ito ay may parehong atake at depensa. Kung gusto mong sirain ang hanay, kahit na hindi mo alam ang dharma, hindi mo ito gagalawin. Ang taong ito ay nakikipagpunyagi dito, tulad ng isang uod na nakikipagpunyagi sa isang sapot ng gagamba. Ang mga salita ni Huyan ay hindi makatwiran. Kahit na alam ni Huyan at ng iba pa ang batas ng nihilismo, aabutin ng libu-libong tao at maraming oras para masira ito. Kung hindi sila makikipag-ayos kay Sanyong. Kung hindi mo alam ang dharma, mas mahirap sirain ito. Natatakot ako na hindi natin ito maisip. Si Qin Shuang ay nag-aalalang tumingin kay Aaron sa himpapawid, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Nang makita ni Qin Shuang ang mga mata ni Qin Shuang, sinabi ni Ye Gotcheng, grabe ka bang kinakabahan tungkol sa kanya? Qin Shuang, hindi mo ba siya gusto? Oo, mariing tumanggaw si Qin Shuang. Nang marinig ang tugon na ito, galit na sinabi ni Ye Gotcheng, hindi ka karapat-dapat sa tulad ng sinuman, magustuhan mo lang ako, dahil ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Kung ikukumpara mo sa kanya, hindi mo man lang may kumpara sa isang daliri niya. Save it.
Well, noong nagustuhan mo ang Aaron, sinimulan ko siyang patayin sa harap mo. Ngayon, kung gusto mo ang lalaking nakamaskara, papatayin ko pa rin siya sa harap mo. Malamig na pagbabante ni Ye Gucheng. Kinagat ni Chen Shuang ang kanyang mga ngipin, hindi mo pinatay ang Aaron noong nakaraan. Ngayon, ikaw ay pareho. Malamig na sabi ni Chen Shuang. Pagkatapos ay subukan, Wu Yan, patayin siya para sa akin. Galit na umungol si Ye Gucheng. Tumanggaw si Wu Yan at ginalaw ang kanyang kamay. Sa oras na ito, tumayo si Wan Jian ng tuwid. Pagkatapos, sinaksak ni Wan Jian ang Aaron palayo, tulad ng ulan ng mga arrow sa buong kalangitan, na walang puwang. Kung hindi na siya muling makalaya, bawal siyang tusukin ng 10,000 espada ang puso. Ang pangalawang matanda ay nagmamadali. I can't get rid of it. Wala ng chance. Walang magawang umiling si Sanyong. Bilang pinuno, mas alam niya ang kapangyarihan at pagiging kakaiba ng pagbabawal kaysa sinuman. Sa oras na ito, sa labas ng hangganan, si Ivory at ang iba pa, na nakatingin sa Aaron sa hangin, ay hindi maiwasang pisilin ang pulbos na kamao, at ang mga palad ng kanilang mga kamay ay mas lalong yumigting. Aaron sa kalagitnaan ng hangin, tinitingnan ang ulan ng espada sa buong kalangitan, nakaramdam din ng matinding pagkaapurahan sa oras na ito. Ngunit walang magawa, ang gininto ang enerhiya na nagbigkis sa kanyang sarili ay talagang mahirap kumawala, kahit na sinubukan niya ng husto, ngunit sa huli ay walang paraan. Ano bang dapat kong gawin? Nag-aapoy ang mga mata ni Aaron, at nag-isip siya ng desperado sa kanyang utak. Huli na, ang Aaron ay biglang huminto sa pagpupumiglas, at pagkatapos, ang kanyang kaliwang kamay ay bahagyang nag-condense ng enerhiya, at ang kanyang kanang kamay ay bahagyang bamuka, handa ng humawak. Habang palapit ng palapit si Wan Jian sa Aaron, biglang inilapat ni Han 3,000 ang kanyang kaliwang kamay upang panasan ang energy shackle ng kanyang kanang kamay. Kasabay nito, biglang inilapat ni Aaron ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos, isang malaking gininto ang enerhiya ang biglang bumulwak ng direkta mula sa kanang kamay ni Aaron. Hindi mahalaga sa labas ng hangganan o sa loob ng hangganan, sa oras na ito, nararamdaman ko lamang na ang katawan ni Aaron ay puno ng ginto, at isang malakas na presyon ang pinakawalan mula sa kanya. Ano ito? Napakunot ng noo si Fumang, at dahil sa matinding pressure ay nahihirapan siyang huminga. Ang gininto ang enerhiya sa katawan ni Aaron ay biglang lumundag sa oras na ito. Pagkatapos, isang gintong palakol ang biglang hinawakan ng kanang kamay ni Aaron. Ang sumunod na segundo, ang buong pagkatao ni Aaron ay ganap na natatakpan ng gintong liwanag, mataktika, tulad ng isang gintong lalaki. Sa tingin ko may problema ka. Sa sandaling siya ay nagalit, ang palakol ni Pangu sa kanyang kamay ay nalazlad sa gintong tanikala sa kanyang katawan. Sa oras na ito, mabilis itong naputol na parang nunal na langgam sa ilalim ng matalas na bibig ng palakol ni Pangu. Pagkatapos ay lumipad ang Aaron, at ang gintong palakol ay dahan-daang itinaas sa kanyang ulo. Wan Jian, mayroon lang akong isang palakol. Ang mga mata ni Aaron ay nag-aapoy at ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Sa ilalim ng palakol, hindi kaya ng hangin ang napakalaking presyon ng Buddha. Nahati ito sa dalawang gilid ng mga alon ng hangin, at isang malawak, dami ng ginto na lumabas mula sa palakol at tumama sa 10,000 espada boom. Tandang padamdam, tandang padamdam, tandang padamdam. Si Shenge at Fuye, na magkaaway na sa isa't isa, ay hindi napigil ang mabaligtad ng malaking kilusan, hindi pa banggitin sina Fumang, Su Yingxiao at iba pa na malapit sa isa't isa, Ye Gucheng at ang iba pa, na orihinal na nagbibiro at tumatawa, ay naantig din sa malaking pagkabigla, at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon pagkatapos ng pagsabog. Ang Aaron ay nagniningning pa rin ng gintong liwanag, na nakatayo sa hangganan, tulad ng Diyos ng digmaan. Ano ang sitwasyon ng malamig na kulay ng mga mata ni Ye Gucheng at Bam Ulong, Elder Martial Brother? Nagkamali ka ba sa pagtingin kay Han ng 3,000 sa 10,000 sword, isang bahagi ng Headpick Elder? Hindi mapigil ang sumimangot. Oo, hindi ka ba magaling sa martial arts, Kuya Martial Brother? Hindi mo makontrol ang array. Kakaiba rin ang sinabi ni Elder Wu Feng. Nakalok ang kilay ni Wu Yan, hindi gumawa ng tunog, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa Aaron. Hindi mahusay sa pag-aaral. Imposible naman. Matagal nang pinagnanasaan ni Wu Yan ang pinuno.
Matagal na niyang pinag-aralan ang ipinagbabawal na hanay ng nihilismo. Ngayon siya ay medyo matagumpay. Walang problema sa pag-atake at pagtatanggol ng array. Hindi rin nagsalita sina Sanyong at Lin Mengzi at iba pa, lalo na si Sanyong, bahagyang nakabuka ang bibig, medyo nagulat nang tumingin sa binata sa hangganan. Bilang pinuno, tiyak na alam niya kung may problema sa ipinagbabawal na hanay na itinataguyod ni Wuyan. Masasabi pa niyang responsable na 70% ng enerhiya ng buong array ay naon ni Wuyan, na halos nagtulak sa buong array sa sukdulan. Bagamat ang hanay ng nihilismo ay pangunahing nagtatanggol, ang pag-atake ng counterattack ay napakasama rin. Noong idinisenyo ng mga ninuno ang sinaunang hanay na ito, sila ay idinisenyo upang protektahan ang nihilismo mula sa pananakot ng mga eksperto, kaya ang lakas nito ay napakalakas na hindi ito kayang labanan ng mga ordinaryong eksperto. Ngunit ang binata sa hangganan, hindi lamang hindi natalo sa mga pag-ataking iyon, ngunit maging ang kanyang buhok ay hindi nasaktan. Paano ito posible? Misteryosong tao ba talaga ni Chen Shuang ang binatang iyon? So, mali ka ba talaga? At least, napatunayan ng mga katotohanan na mali si Toxin. Tungkol naman sa binata sa kanyang harapan, hindi sigurado ngayon si Sanyong. Si Chen Shuang ay nagpapakita ng isang mahinang ngiti sa oras na ito. Bagamat pawis na pawis lang siya para sa Aaron, tuwang-tuwa siyang makita ang Aaron na nakatayo sa langit. Alam niya na hindi siya pababayaan ni Aaron. Ano, talaga bang iniisip mo na kung kaya niyang labanan ang counter-attack ng array, ang kanyang puso ay kikilos? Nang makita ang banta sa mukha ni Chen Shuang, ang walang pangalan na apoy ni Ye Guocheng ay sumabog, at ang kanyang mukha ay umungal ng mabangis. Haha, natatakot ka ba? Iyan ba ang dahilan kung bakit ako nagagalit? Ngini siya ni Chen Shuang. Ang mga salita ni Chen Shuang ay tumusok sa marupok na puso ni Ye Guocheng, na kinakagat ang kanyang mga ngipin at mabangis na mukha. Matatakot ba ako? Ano ang kinakatakutan ko kay Ye Guocheng? Gamit ang basurang iyon upang harangan ang ganting atake ng hanay. Kaya ko ring gawin ang parehong sa damo, naghisteryosong sigaw ni Ye Guocheng. Pero alam niya mismo na mahirap usapan lang iyon. Anong tiwala ang kailangan niyang gawin? Kahit na ang paglilinang ngayon ay iba sa nakaraan. Lalaban lang ito sa counterattack ng array. Look what you can do. The forbidden magic of nihilism is mainly defense, supplemented by counterattack. It's a fort to be able to resist an attack. If you have the ability, he can break the pagtatanggol sa nihilismo. Sarkastikong sabi ni Elder Liu Feng. Ang ganitong uri ng pag-atake ay maaaring pigilan ng sino mang may kaunting kakayahan. Chen Shuang, anong kaguluhan? Nagsalita rin si Elder Wu Feng. Ngumisi si Chen Shuang, dahil iniisip ninyong lahat na hindi niya ito magagawa, maaari kayong lumabas at makipag-away sa kanya. Sa madaling salita, agad na tumahimik sina Elder Shou Feng at Elder Wu Liu Feng at ipinagmalaki na sila ay magaling dito. Kung seryoso sila, sinong maglalakas loob na hawakan ang kilay na iyon? Pagkatapos ng lahat, nilalabanan nila ang counterattack ng array. Kahit pa sabihin nilang walang kwenta, hindi naman yun ang kaya nilang gawin. Kailangan ba nating lumabas? Joke. Dahil lang sa mayroon tayong bawal na hanay ng nihilismo, paano niya tayo makukuha? Kung sino man ang nakatayo sa labas at gumawa ng gulo, lahat tayo ay kailangang lumabas. Ano ang problema? Kailangan nating maging napaka-busy. Nakaramdam si Wuyan ng walang laman sa kanyang puso at nakangisi. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa gilid ni Ye Guocheng, hindi mababawasan ang lakas ng bata sa labas. Mukhang malamig si Ye Guocheng. Siya ay nag-aalala na ang batang lalaki sa labas ay may ilang mga kasanayan, kaya umaasa siya na ang array ay magkamali. Pero ngayon parang masyado na siyang nag-iisip. Totoo ba ang sinabi ni Chen Shuang? Misteryo ba talaga ang lalaking iyon? Sumulyap kay Chen Shuang, malamig na sinabi ni Ye Guocheng, sa tingin mo ba ay nanalo siya pagkatapos umiwas sa pag-atake? Kahit na hindi ako lumabas, hindi siya makapasok. Malamig na tiningnan ni Chen Shuang si Ye Guocheng. Napakalinaw din niya tungkol dito. Ang pagtatanggol ng nihilistic forbidden array ay lubhang abnormal. Halos imposible para sa Aaron na pumasok mula sa labas. Dahil dito, iniirita ni Chen Shuang si Ye Guocheng. Dahil kung lumabas si Ye Guocheng maaari kang manalo ng Aaron. Ngunit kung hindi siya lumabas, kahit na dumating ang Aaron, walang paraan.
At sa sandaling ito ay hilahin pababa, ito ay malinaw na hindi maganda para sa Aaron, cowards. Kinamumuhian ni Qin Shuang ang daan. Gayunpaman, sa oras na ito, sa di kalayuan, hinawakan ni Aaron ang palakol ni Pangu sa magkabilang kamay at itinaas ito sa tuktok ng kanyang ulo, handa nang umalis. Anong ginagawa ng lalaking iyon? Bakit hindi kumunot ang noo ni Wu Yan? Sa pagkakataong ito, siya ba ay isang tanga? Ang malaking palakol ay biglang nahulog mula sa langit at pumutol ng isang malaking gintong ilaw na ilang metro ang lapad, tumagos sa hangganan. Basagin ito para sa akin habang galit na sumisigaw si Han, pinutol ng gintong ilaw ang hangganan, at ang nanginginig na naman ang buong nihilismo. Biglang kumikinang ang gintong liwanag, at hindi na nila maimulat pa ang kanilang mga mata. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang masamang ngiti sa mukha ni Ye Gucheng ay bumungad sa kanyang mukha. Nasira ang hangganan ng nihilismo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.